Good day everyone and welcome to my channel. At ang pag-uusapan naman natin ngayon kung ano gumawa ng balance sheet. Okay, balance sheet. Okay, so ang una natin ginawa is yung trial balance. Tapos sinabi ko nga pag equal yung yung pag-balance yung credit at debit is tama siya. Pwedeng tama, pero dito magkakaalaman sa balance sheet kung tama ba ang ginawa nating mga entry sa ating journal, sa ating cash receipt book, kung ang ating assets ay equal sa ating liabilities at saka capital. Liabilities plus capital is equal into our asset. So, dapat sila naman ang tugma dito para malaman natin kung tama siya. Kung mali siya, malamang may mali sa ating ginawa, sa ating mga pagsusulat sa ating books. So, yun. Okay, diretso na tayo sa ating books. Okay. Ito naman yung ating balance sheet. Okay, statement. Isa rin tinatawag rin dito statement of financial position of your business. Okay? Siyempre, business name ulit sa unahan. Tapos, susunod kung anong ginagawa natin, balance sheet. O pwede rin palitan nyo to statement of financial position. Tapos, dates, kung ano applicable day. Kunyari, May 1 to 31. Okay, January 1 to December 31. Kung isang taon. Kung ano yung applicable. Okay? Okay, so, ito naman, binubukod natin yung asset. Yung asset ang kailangan dito is asset, liabilities, saka equity. Okay, so, yung asset natin is binubukod, inahati sa dalawa, current asset at saka non-current asset. Ang current asset natin, yun yung mga asset natin na pera na o madali na siyang gawing pera. Madaling maubos, madaling gamitin madali siyang maubos. Ganon. Basta isang taon. Non-current asset natin, yung ari-arian ng negosyo natin na hindi siya madaling gawing pera. Okay? Kagaya ng mga, ayan, ito yung mga examples. Current asset natin is cash, account receivable, inventories. So, at saka yung mga miscellaneous o tinatawag din supplies, yan din ay ating asset. Okay? So, ang gagawin pag nakuha natin yung mga current asset natin, ang gagawin natin is kung sa isang dito lang sila, i-add natin. Kaso, itong account receivable natin, nasa kabila siya. So, ang gagawin, i-minus siya. I-add to, and then minus siya, kasi nasa kabila siya, nasa credit side siya. Tapos, makukuha natin yung sagot ng ating total current asset. Ayan, total current asset. Tapos, sunod naman, non-current asset. Okay, ito nga yung mga ginagamit natin sa company. O sa business nyo. Alright? Tapos, kunya ito, house and lot, intangible asset, 200,000. Tapos, service vehicle, house and lot investment to 400,000. Tapos, total non-current asset is 950,000. So, isa lang siya. I-add nyo lang lahat. Total. Tapos, ito ng 150, tsaka ito, i-add nyo. Ito yung total assets natin. Okay? Current asset, tsaka non-current asset, ito ang total assets. Tapos, yung liabilities naman, hinahati rin sa dalawa. Current liabilities at tsaka non-current liabilities. Yung current liabilities, yung pwede nating yung pagkabayarin natin na pwede nating bayaran ng within 1 year, mga ganun. Kunyari, itong AWT, payable natin yan, tapos pag-ibig, yung mga, ito, SSS pag-ibig, health, nagsama-sama ko siya, kunyari 3,000 siya. So, current liabilities natin, tsaka bank loan payable, kunyari, lang to for 10 months, wala pang 1 year, kailangan natin bayaran, so, kasakan dito siya sa current liabilities. Ang total current liabilities natin is 94,500. Ayan, total current liabilities. And the next is the non-current liabilities. Housing loans payable. Ito yung naabot ng mga ilang taon. So, kaya tinatawag na non-current liabilities, 400,000. So, ito yung current liabilities at saka non-current liabilities. Pag pinagsama, 494,500. Tapos, ito naman yung equity o ating capital.
Okay. Equity o capital. 494,500. Tapos i-add mo siya. Ito yung total. 1,214,030.50. So, tama ang ating balance sheet kung ito ay tama. Kung ito ay parehas, equal sa ating asset. Okay, tama ang ating yung liabilities natin at saka capital. Pag sinagsama siya, kailangan pareho siya ng equal. Ayan. So, pareho po siya. So, ibig sabihin tama ang ating balance sheet. So, ganun lang ang gagawin natin. Okay? Basta tandaan nyo kapag sa isang side siya, add. Kung meron siya naligaw sa kabila, minus yon. Ayan. Kapag yan ay mali, malamang ulitin nyo yung ginawa nyo, hanapin nyo kung nasan mali natin. Yun. Okay. So, actually, yung cash flow natin, hindi ko pa siya susulat. Mamaya ko siya susulat at gagawa ko siya ng video. So, ito muna yung ating, nagawa ngayon para sa financial statement natin. Ayan, sana nagustuhan nyo ito at sana naintindihan ninyo. At gagawa pa ako ng iba pang examples para sa mga gustong matuto kung paano gumawa ng financial statement. Ayan, gagawa ko ng iba pa. Kasi marami pa itong marami pa itong pages. So, pwede ko pa gumawa ng example. Ayan, para sa inyo. Para mas maintindihan ninyo, magawa nyo sa sarili nyo. Actually, trabaho din talaga siya. Trabaho din talaga itong magsusulat na to. Pero, kung ikaw ay may-ari ng isang negosyo, alam mo yun. At least, dapat naintindihan mo kung ano yung nangyayari sa libro. Pwede mo i-check. Kahit na hindi ikaw ay magsulat ng mga yan. Kasi trabaho din talaga. Lalo na sa bukas, sa may nagagawin ko, pakita ko sa inyo nga paano gumawa ng cash flow. Talagang tumatrabaho siya kasi tatype-type. Magka-type-type kayo. Ayun. Okay, thank you so much for watching. At sana nagustuhan niyo ito. At huwag niyo sana makalimutan mag-subscribe. Thank you so much and bye.